hindi nga academic. Although, basa naman. Kadalasan nga kayo pinapansin ng mga teacher ko. Kasi pinag-uusapan namin, wala doon sa textbook kasi ayoko ng textbook namin, papangit ang sulat doon. Nag-aaway kami lagi ng mga teachers namin. Kapag writer, pag nag-iimahinasyon ka na, kunyari alam yung totoo, madaling palusutin sa classroom, di ba? Madaling, lalo pag history, nabuburat ako niya kasi ba't mo sasauluhin yung page yung pwede mo na makita? Okay. Well, ang independence din ng Pilipinas, hindi ko talaga alam pare, mga grade 3, grade 2. Ma'am, sa hirap ng Pilipinas, malayo pa talaga tayo. So, kailan pinanganak si Rizal? Hindi ko talaga alam. Gawin ko talaga alam. Hindi po mahalaga kung kailan pinanganak si Rizal. Mas mahalaga, nabuhay siya para sa bayan natin. Kailan siya namatay? Ma'am, para sa inyo patay si Rizal. Para sa akin, buhay si Rizal. Kaya pare, hindi most behave, doon binigyan ng klase na. Wala akong isang academic award pare. Kaya yun yung pinagagalingan ng mga sinusulat ko, yung nakabasa din ni Luna. Makulit ako, tahimik ako sa classroom. Kaya makulit yung isip ko. Hindi ko makapagsalita ng malakas kasi ang maiingay sa classroom, yung pinakatanga, yung pinakatama talino, di ba? Wala ako dun sa dalawa eh. No? Wala ako dun sa dalawa. Yung binabasa ko, kadalasan, yung mga iwang libro ng airpot doon sa bahay, nag-iwala silang tatay at nanay kasi wala silang makain. Tumatanong sa bintana ng pag-ibig pag wala na makain. At yung mga nahihirap ng mga libro, tapos yung mga comics, no? Doon nagsimula yung pag-question ko na, teka, pwede akong magkwento sa classroom namin na pinaniniwalaan talaga nila ako. Kala talaga nila totoo yung sinasabi ko. Yun yung maganda kapag nagkukwento man ang galing, pinanggagalingan ng materialis ko. Kaya nung medyo lumalaki na ako, nagtatanong ko, kagaya ngayon, nagtatanong ko nanay ko, inaasar ko lang yung nanay ko. Mahilig din nanay ko sa telenovela. Sabi ko, Mama, si Agua Bendita ba, pagkain sa siya, naguhugas pa rin? Yung bang, doon ang Twilight, no? Yung bang Twilight, pag nagbuntis siya ng anak, ano naman ba sa suso niya? Sa vampira, dugo ba o gatas? Yun yung mga bagay na nakakabagabag sa akin. So yung mga materialis na pinanggagaling mo, so balita sa tabloid, yung mga krimen, rape, no? Yung mga, gusto ko pag yung editor ko, ako yung nag-uulo eh, no? Lolo, tinurbo ng apo, di ba? Lolo, tinurbo si apo. Diba? Ganun ka, no? Tubero, tinubo ng maton. Mga ganun. Nene, inararo ng mga ganun, no? Malaking influensya sa akin ng telebisyon, ng radyo, lalo na yung comics at nung tabloid, no? Kasi hindi lang nag-iingles sa lugar namin. Ano yung influensya sa akin ito? Bakit nabuo yung mga materialis na sinusulat ko? Yung nakatsaba kong nobela sa Palangka. Buhay ito ng isang journalist sa tabloid. Yung mga formula na alam ko, kapag yung alam kong formula na yan, hindi ko na gagawin yan. Bakit ang mundo sa Pilipinas laging nagmamadali? Diba? Pag yung naghihilamos ka doon, ang mundo, mawala. Naligo ka, yung hawin yung mawala na. Pagkaraan mo ilang araw, hilahin yung bago. Mawala na naman. Pagkaraan yung mga buwan, pare, no? May sound effect na. Pagtingin mo, mawala na naman. Pagpo-progress yun. Pagkaraan maraming buwan sa salita na, tulong. Pagtingin mo, mawala na naman. Susunod ng mga linggo, sa sulat na ng mga mist o kaya lipstick. Tulong. Diba sa salamin? Pagkaraan mga susunod ng mga linggo, buwan, lumilipad yung mga plato, tsaka linggo. Ang lagi sisilog, tulong. Sa akin, puta, tulong! Ba't ka lagi nagmamadali? Busy ka ba? Nagpupo mo dito, pagkatuan tayo. Tutulungan ka na nga! Tulong to, sa basta pakinig na tulong. Bakit? Hinataya ako. Nino, the congressman. Ba't ako binubulto mo? Saklo, yung nga tutulungan kami. Congressman. Judge, alam niyo pa tayo sa kanto na inabsertin si congressman. Bakit di ba pa ebidensya? Meron po, si Multo. Si Judge, si Multo, usap kayo. Tapos, bakit sa criminals lagi natin ginagawang busy, super busy mga Multo, no? Kagaya ng mga zombie, no? Yung mga zombie kahit laging ang bagal-bagal, tapos yung bida tumatakbo sa dulo, aabutan pa rin ng zombie. Simple basics para hindi mo pagkasyon. Diba? Dalawang bagis na magkaiba yung bilisip mo na una. Hindi ko talagang inindihan yung mga ganun. Problema ko rin yung mga nunong sa punsod. Kasi pinapalo ko ng lola ko kasi matigas na ulo ko. Huwag mong tapakan. Kinumeto ko yung dulo. Huwag tapakan yan. Baka may dulo dyan. Sabi ko,
tarantado ba sila eh, di ba? Bukod sa pagkaliliit na nga nila, invisible pa. Kung ginawa ba nilang minimum height 11.3, maiihian mo ba sila? Diba? Tapos sabihin namin, bibigyan tayo ng dito ng mga yan. Hindi na kailangan, ang yayaman pala nila. Bibili sila rin ng bahay. Pag nabahay natin ito, sila nag-i-spot dito, sila pang bigyan ng mga reklamo. Bili din ng RCBC, tiki-tiki sa pigeon hole, lahat sila kasya doon, di ba? Kaya, yun yung mga problema ko na nung bata ako, pinakikita mo yung gusto ko, yung maliit kong mundo, no? Kaya kino-question ko yun. Kaya pag susulta ko, kino-question ko nga yung mga established so-called truth, fantasy, desire natin, Rizal and Rizal, no? Yung sa si Pagong at si Matching. Nung inihagis ni Pagong, ni Matching si Pagong, sabi ni Pagong, durugin mo na ako sa bato, ihagis mo na ako sa apoy. Huwag mo lang ihagis sa ilog. So ginawa ni Matching, inihagis niya si Pagong. Tapos sabi ni Pagong, mapagdalangan din kita Matching. Hindi mo ba alam na talagang dito kami nakatira? Para sa akin, hindi pa tapos ang kwento. Ang susunod na kwento nun, sabi ni Matching, sige, tangin na mo, huwag kang aahon. Hindi na ba umahon si Pagong mula nung araw na nun? Malamang inabangan siya ni Matching, di ba? Ginawang bulog yung bahay niya. Yun yung mga bagay na pinanggagalingan ng kwento ko. Kaya tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko muli ang isang lumang kwento sa isang bagong anggulo. Siguro, din yung isa sa mga pinag-uusapan na dahil nga sinasabi ni Luna, yung taste setter o yung mismo academia, naghahanap lagi ng panlasing na template. And yet sa mga workshop lagi sinasabi, slay the father, slay your master. And yet pag wala ka sa kanilang tradisyon o sa kanilang inakalang formula, magagalit sila sa iyo. Dapat pa ang kwento laging tahimik o may restraint. Wala namang batas sa dapat ang kwento, napakatahimik o napaka-restraint. And yet sa mga workshop, gusto ko yung kwento niya kasi tahimik o kaya may restraint. Ba't di ka marag ng silent movie? Di ba? Gusto mo tahimik? Kaya blanco yung papel kapatid mo nila parang kaya nung ginawa ko yung mga sinusulat ko, yung pag-question lagi dun sa established truth, accepted na ganyan. Kaya yung non-idol feeling. Kaya yung ligo na yun, nung karanasan mo ba yan? How I wish, no? Nagagamit ng katawan ko. Hindi man ako madamot, eh, no? Feeling ko, ako kaladril, di ba tagatanggal ng kati, no? Kung sa mga kwento dati, ang pinapaiyak ng lalaki ay yung babae, mahabol lagi yung babae sa lalaki. So gumawa ko isang tauhan, no? Na parang June Cruz Reyes nga na utos ng hari, na tradisyon ni Mang Efren na bagong paraiso, ang nagturo ng saya na ang titi pala hindi nila para sa paghihilang. Yun, yung ligo na yun lapit sa pamagitan ng paggawa ng isang karakter na Intoy at si Jeff.